Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang mga foreign coins na ipinakita rito ni Kabarya. Ayan, nakikita po natin ang dami niyang mga collection dito na mga foreign coins. Iba-iba at saka ang gaganda po ng kanilang mga disenyo. Ayan. Meron po tayong mga hindi naiintindihan dito na mga mga barya. Ayan, mga old coins po siguro ito. Mga foreign old coins. Ayan, may mga 20. Ayan, na mga numero. May 250. Ayan, meron po tayong nakikita rito. Ayan, meron ding mukha. Ayan, 20. Ayan, Sen. Bank. Ano ba yan? Nigara. Ayan, Malaysia. Ayan, Malaysia po yata ito. Ayan. Tsaka parang may mga sulat ng mga inchik. Ayan, $2. Ayan. Ayan po mga foreign coin. Sa tingin ko ay medyo mas maganda po na masuri natin ito kung tig-isa-isa yung kuha sana niya rito, pero ayan, kinuhanan po niya ng minsanan at ito lamang po yung kanyang larawan dito sa kanyang mga foreign coin. Para mas masuri po talaga natin ito ay mas maganda na isa-isahin po natin. Ayan, isa-isahin po natin yung ating kuha rito. Ayan, kuhanan natin yung harap at saka yung likod na bahagi. Ayan, para makita natin ng mabuti yung disenyo nito at mas makilala natin yung mga kung ano yung mga nakasulat rito, yung kanilang mga taon. Ayan, at kung maganda ba yung kanilang kondisyon, kasi yan po yung talagang mga basihan sa pagpepresyo sa mga kahit anumang mga lumang barya or old coins. Kaya ayan, maliban po dito ay yung interest ko lamang po rito. Yan, dito sa aking YouTube channel na ito ay yung mga Philippine old coins. Yan po yung pinagkakainteresan lamang po natin dito at hindi po yung mga foreign coins. Yan, pero paminsan-minsan lamang po kung medyo may oras lang po ako na para mag-research at kumuha ng mga information sa mga foreign coins ay pwede naman po akong gumawa ng content sa mga ito para malaman kung magkano yung mga bentahan nito, mga updated price ng mga ito. Yan. Pero gaya ng sinabi ko po kanina ay mas interesado po ako sa mga Philippine old coins at hindi po sa mga foreign coins. Yan. Kaya sariling atin. Yan po. Kaya po ang title ng aking YouTube channel ay Pinoy Coin Hunter, sapagkat yung hinahunting lamang po natin ay mga Philippine old coins at hindi po mga foreign coins. Yan. Pero marami naman po mga Pinoy coin collectors dyan, mga YouTubers na rin na nagko-content na rin po ng mga foreign coins. Ayan. Kaya ayan, ang gaganda po ng kanyang mga foreign coins dito at mukhang nais po niya itong ibenta sa mga nagkaka-interest na bumili nito. Ayan. Kaya sa mga mahilig na mangolekta ng mga foreign coins ay ayan po yung kanyang mga collection rito. Ayan, baka may rare po talaga rito na mahirap nang hanapin ay ayan, baka meron kayong nakikita rito ay ayan po, meron po si Kabarya rito. Ayan. Pero gaya ng sinabi ko kanina ay mas maganda po talaga na tig-iisa na kinuhanan niya ng larawan. Pero sa ganitong kuha ay talagang hirap po talaga tayong masuri ito at saka hirap tayong masuri ito para mapag-alaman kung magkano ang bentahan ng mga ito. Yan, pero nais ko lamang pong ipakita yan para sa lahat, baka kung sakaling may mga interesadong buyer dito, yan, nangongolekta ng mga foreign coins, ay ayan po, kontakin po ninyo si Kabarya rito. Pwede pong ako na lang yung kontakin ninyo at saka ako i-forward na lamang po
ito kay kay Kabarya rito na nagmamay-ari dito sa mga foreign coins na ito. Ayan. Kung meron din po kayong gustong pakita, ayan, tulad po ni Kabarya rito, ayan, na kanyang mga foreign coin, ay isend lamang po ninyo sa aking email address. Ayan, matatagpuan po ninyo yung aking email address sa description ng video na ito. Ayan. Kung gusto nyong ibenta ay pwede po nating i-feature yan. Kaya ganda-gandahan naman po ninyo yung pagkakakuha ninyo sa inyong larawan. Ayan, kung maganda yung pagkakakuha nyo sa larawan ninyo ay yan po talaga magkakaroon ng interest yung mga buyers. Kasi kung pag nakita po nila at hindi gaanong malinaw yung kuha ninyo sa inyong mga altcoins ay syempre magkakaroon ng pagdududa. Magkakaroon ng pagdududa yung mga buyer na bilhin ito. Kasi baka hindi pala maganda yung kondisyon niya. Ayan, kondisyon ng inyong mga barya na gusto nyong ibenta. Kaya ayan, gandaan po ninyo yung pagkakakuha ninyo sa inyong mga lumang barya. At yan po ang ating gagamitin para i-feature. Ayan, at syempre bibigyan ko rin yan ng aking sariling opinion. Ayan, ako susuriin ko na rin yan at magbibigay ako ng aking mga pananaw. Ayan, yung base sa aking mga nare-research. Ayan, sa mga community groups, presyuhan sa mga community groups, mga online stores. At ayan, para magkaroon po kayo ng mga ideya sa presyuhan ng mga ito. At ayan, maliban dyan ay dapat po nating malaman na yung mga presyuhan ng mga barya ay nagbabago-bago po ito. Ayan, hindi po steady, hindi po siya fix. At nakadepende po kasi yan sa supply and demand. Ayan, may time na dumarami yung mga bilang ng mga collector at sila yung may gustong bumili. Ayan, at sila yung nagpapataas ng demand. At kung pag minsan ay nanghihina, walang gaanong collector, walang gaanong nagkaka-interest at dumarami naman yung mga seller, ayan, tumataas yung supply at nagiging mura or bumabagsak yung presyo ng mga barya. Ayan po ulit ang mga foreign coin ni Kabarya rito. Ayan, hindi ko po mabibigyan ito ng presyo. Ayan, dahil sa gaya po ng sinabi ko kanina ay mas maganda po kasi talaga kung pag tig-iisang kuha sa larawan, yung kanyang harap at saka likod. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.